Magandang araw mga Kamanilenyo at mga kababayan sa buong mundo. Ako ang inyong gabay sa susunod na ilang mga minuto ng katotohanan, talino at konting katatawanan. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Si Yorme Isko Moreno, ang dating Yorme, ay muling nakaupo bilang alkalde ng Maynila. Oo mga kababayan, hindi ito pelikula ni FPJ, pero parang blockbuster ang comeback na ito. Sa landslide victory na may halos 547,001 boto laban sa 193,886 ni dating kalyado na si Mayora Hani Lacuna, malinaw na malinaw ang mensahe ng mga Manileño. Gusto nila ng aksyon at gusto nila ng Yorme. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa boto. Ano ang mga plano ni Isko Moreno para sa kriminalidad na parang hindi natutulog sa Maynila? Ano ang gagawin niya sa basura na parang bundok na sa mga kalsada? At bakit niya sinasabing handa siya makipag-usap kahit sa mga dating kalaban? Ngayon, sasagutin natin ang mga tanong na yan gamit ang lente ng katotohanan, kritisismo at konting biruan. Dahil kung hindi ka tatawa sa politika, iiyak ka na lang. Kaya't sumama kayo sa akin at alamin natin kung paano muling gagawin ni Yorme Isko Moreno na great again ang Maynila. Bago natin simulan, i-hit nyo na ang subscribe button at i-like ang video at i-comment ang inyong saloobin. Gusto ko rin malaman, Team Isko ba kayo o may iba pa kayong bet? Sabihin nyo sa comment section. Mga kaibigan, tignan natin ang mga numero ha. Dahil sa politika, ang boto ang nagsasalita. Sa partial at unofficial results mula sa COMELEC, si Yorme Isko Moreno ay nanalo ng 547,001 boto habang si Mayora Hani Lacuna, ang dating kaalyado niya, ay nakakuha ng 193,186. Ibig sabihin, may 71.41% ng mga presinto ang nagsabi, Isko, ikaw ulit. Pero teka, bakit ganito kalaki ang agwat? Hindi ba't si Hani Lacuna ang kasalukuyang mayor at hindi ba't magkasama sila ni Isko noong 2019? Kailangan natin maghukay ng konti. Si Isko nagsilbi bilang mayor mula 2019 hanggang 2022 ay kilala sa kanyang mga proyekto tulad ng Manila COVID-19 Field Hospital na natayo sa loob lang ng 52 days. May mga laptops at tablets para sa mga estudyante at isang social media presence na parang influencer. Pero noong 2022, iniwan niya ang Maynila para tumakbong presidente. Hindi siya nanalo at si Hani Lacuna ang naging mayor. Pero ngayon, para sinasabi ng mga botante, Isko, bumalik ka na, miss na kita. Pero seryoso ha, bakit si Yorme Isko Moreno ang pinili? Ayon sa Okta Research noong March at April 2025, si Isko ay nanguna sa lahat ng 6 na distrito ng Maynila na may 63% hanggang 74% voters preference. Ang dahilan, nostalgia at resulta. Sa kanyang unang termino, si Yorme Isko Moreno ay kilala sa paglilinis ng mga kalsada, pagpapaganda ng infrastruktura at pagiging hands-on. Habang si Lacuna, kahit na naging vice mayor niya, ay nahirapan sa mga issue tulad ng basura at kriminalidad. Pero may twist. May mga nagsasabi na ang pagkapanalo ni Isko ay hindi lang tungkol sa kanyang track record, kundi dahil sa kanyang karisma. Siya ang tipong makakausap mo sa kanto habang kumakain ng tumbong soup. Ang tanong, karisma ba ang magpapaluta sa problema ng Maynila o kailangan natin ng mas malalim na solusyon? Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang malaking problema na hinintay ng mga Manileño na lutasin ni Isko, kriminalidad at ang krisis sa basura. Pero bago yan, isang kwentong may aral mula sa Tondo. Kung may isang bagay na hindi mo maikakila kay Yorme Isko Moreno, ito ay ang kanyang kwento. Isinilang si Francis Moreno Dumagoso sa Tondo, Maynila sa isang pamilyang hirap na hirap. Ang kanyang ama isang stevedore sa North Harbor at ang kanyang ina isang labandera at garlic peeler. Sa edad na 10, si Isko ay nangangalakal na ng basura at nagpedicab. Oo mga kaibigan ha, ang Yorme natin ay dating ramage sa basura ng mga resto para may makain ang pamilya. Kaya naman,
Kapag sinabi niyang alam ko ang pakiramdam ng mga Manileño, hindi yan linya sa pelikula. Totoo yan. Mula sa pagiging aktor sa That's Entertainment hanggang sa pagiging konsehal, vice mayor at mayor si Isko ang tunay na rags to riches story. Pero teka, hindi ito fairy tale. Ang kwento ni Isko ay puno rin ng kontrobersiya. Noong 2019, nanalo si Yorme Isko Moreno laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Isipin mo ha, isang dating aktor na mula sa Tondo, ang tinalo ang isang action star na naging presidente. Parang script sa pelikula ha, di ba? Pero ang tunay na plot twist ay noong 2022, nang iwan niya ang Maynila para tumakbong presidente. At dahil hindi siya nanalo, bumalik siya sa showbiz, nag-host ng Eat Bulaga, na naging tahanang pinakamasaya at nagbukas pa ng restaurant na nagbebenta ng tumpong soup sa BGC. Talaga. Pero ngayon, eto siya ulit. At parang sinasabi ng mga Manileño, Isko, sa City Hall ka na lang. Huwag ka na mag-audition sa Malacanang. Ang kwento ni Isko ay mahalaga dahil ito ang dahilan kung bakit siya konektado sa masa. Pero kailangan natin magtanong, ang kanyang pagiging man of the people ba ay sapat para lutasin ang mga problema sa Maynila? Ang kriminalidad at basura ay hindi lang issue ng pamahalaan. Ito ang issue ng sistema, kultura at ekonomiya. Kaya't habang nakaka-inspire ang kwento ni Isko, kailangan natin ng mas malalim na plano at iyan ang susunod nating pag-uusapan. Ngayon, sumisid tayo sa dalawang malaking hamon ng Maynila. Ang kriminalidad na parang kontrabida sa pelikula at ang basura na parang hindi natatapos na sequel. Pero bago yan, isang maikling break para sa ating Manila Trivia. Bago natin talakayin ang mabibigat na issue, maglaro muna tayo ng alam mo ba? Narito ang tatlong trivia tungkol sa Maynila na siguradong magpapakilig sa inyo. Alam mo ba na ang Maynila ang unang lungsod sa Asia na nagkaroon ng universidad? Ang Universidad de Santo Tomas o UST na itinatag noong 1611 ay mas matanda pa kaysa sa Harvard. Alam mo ba na ang City Hall, Manila City Hall ay hugis kabaong mula sa itaas? Oo mga kaibigan, pero huwag kayong mag-alala. Buhay na buhay ang pamahalaan dito. At alam mo ba, si Yorme Isko Moreno ang dating kilala bilang Scott sa Tondo, parang superhero alias, di ba? Kung nagustuhan mo ang trivia na ito, i-comment ang inyong sariling fun fact tungkol sa Maynila at syempre, i-like at i-subscribe para sa mas maraming ganito. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang kriminalidad. Ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas ay parang magnet ng mga turista, negosyante at sayang naman mga kriminal din. Mula sa snatching sa Quiapo hanggang sa drug-related crimes sa Tondo, ang kriminalidad ay isang problemang parang hindi natutulog. Si Yorme Isko Moreno sa kanyang mapahayag ay nangako na gagawin niyang mas ligtas ang Maynila. Pero paano? Sa kanyang unang termino, si Yorme Isko Moreno ay naglunsad ng mga programa tulad ng pagpapalakas ng Manila Police District at pag-install ng CCTV cameras sa mga pangunahing kalsada. Pero aminin natin, hindi pa rin sapat iyon. Isang gabi habang naglalakad ako sa Divisoria, may nakita akong dalawang pulis na nagpapatrolya. Maganda, di ba? Pero pagkatapos ng 5 minuto, nawala sila at biglang may tumakbong snatcher. Ito ang realidad sa Maynila. May mga pagsisikap pero parang palaging kulang. At si Isko bilang dating mayor, alam niya ito. Kaya naman sa kanyang campaign, sinabi niya na uunahin niya ang discipline and order sa lungsod. Pero teka anong ibig sabihin? Discipline and order Kung ito ay nangangahulugang mas maraming pulis at CCTV, maganda yon. Pero kailangan natin tignan ng ugat ng kriminalidad, kahirapan, kawalan ng trabaho at droga. Halimbawa, ayon sa Philippine National Police, ang Tondo at Santa Cruz ay kabilang sa mga hotspot ng kriminalidad sa Maynila. Bakit? Dahil dito mataas ang unemployment rate at maraming kabataan ang nahuhulog sa droga. Kung gusto ni Yorme Isko Moreno na lutasin ang kriminalidad, kailangan niya ng holistic approach. Pagpapalakas ng ekonomiya, magbigay ng trabaho sa mga kabataan para hindi sila matukso sa krimen. Edukasyon at rehabilitasyon, sa halip na hulihin lang ang mga adik, bigyan sila ng pagkakataong magbago. Komunidad-based policing, gawin ang mga barangay nakasosyo sa pagbabantay, hindi lang ang mga pulis. At sana naman, Yorme, huwag kang maglagay ng CCTV na puro blurry ang kuha.
parang tape noong 90s. Pero seryoso, ang plano ni Yorme Isko Moreno ay maganda sa papel. Pero kailangan ng malaking budget at political will. At dito papasok ang kanyang sinabi na handa siya makipag-usap sa mga kalaban. Kaya ano kaya ibig sabihin nito? Ngayon, mula sa kriminalidad, lumipat tayo sa isang problemang literal na amoy. Ang krisis sa basura, pero bago yan, isang maikling kwento tungkol sa isang basurero na naging inspirasyon sa akin. Mga kaibigan, kung may isang bagay na mas mabaho pa kaysa sa politika, ito ay ang basura sa Maynila. Noong Enero 2025, naging malaking issue ang basura dahil sa hindi pagkakaunawaan ng pamahalaan ng Maynila at ng garbage collector na Lionel Waste Management. Isipin mo ha, mga bundok ng basura sa kalsada, amoy na parang gym sacks na isang buong barangay at mga residente na nagtataka saan napunta ang buwis natin. Si Yorme Isko Moreno ay nangako na aayusin ang krisis na ito. Pero paano? Sa kanyang unang termino, si Yorme Isko Moreno ay kilala sa kanyang cleanliness projects. Naalala ko pa, may mga video siya sa Facebook na siya mismo ang nagwawalis ng kalsada. Pero teka ha, hindi naman siya magwawalis ng buong Maynila, di ba? Noong Mayor Pasisco, naglunsad siya ng programang Manila Bay Cleanup at mga anti-littering campaigns. Pero pagkatapos ng kanyang termino, parang nawala ang momentum, no? Si Mayor Lacuna ay nahirapan dahil sa contractual disputes at kakulangan ng pondo. Ngayon, si Yorme Isko Moreno ay bumalik na may bagong plano. Sa kanyang campaign, sinabi niya na uunahin niya mga modernisasyon ng waste management system. Ano ito? Mas maraming garbage trucks, mas maayos na landfills, at mas mahigpit na recycle programs. Maganda ang plano pero kailangan natin maging critical ha. Ang basura sa Maynila ay hindi lang issue ng koleksyon. Ito ay issue ng kultura at infrastruktura. Halimbawa, maraming residente ang hindi pa rin nagsesegregate ng basura at ang mga barangay, hindi lahat ay may sapat na basurero. Kung gusto ni Yorme Isko Moreno na lutasin ang krisis sa basura, narito ang mga dapat niyang gawin. Turuan ng mga Manileño kung paano mag-segregate at mag-recycle. Pangalawa, makipagtulungan sa mga kumpanya para sa modernong teknolohiya sa waste management. Pangatlo, bigyan ng mga barangay ng pondo at training para sa lokal na solusyon ng basura. At sana naman, Yorme, huwag ka na maglagay ng garbage trucks na laging nasisira ha. Parang jeepney na palaging nasa talyer. Pictures yun pa. Pero seryoso, mga krisis sa basura ay nangangailangan ng teamwork. At dito papasok ang sinabi ni Yorme Isko Moreno na handa siyang makipag-usap sa mga kalaban. Ano kaya ang plano niya? Mga kaibigan, isa sa mga pinaka-interesanteng pahayag ni Yorme Isko Moreno ay ang kanyang kahandaang makipag-usap sa mga dating kalaban. Isipin mo si Hani Lacuna na dating vice mayor niya ay nagparamdam ng betrayal ng tumakbo si Yorme Isko Moreno laban sa kanya. Sabi ni Lacuna, parang kapatid ko yan si Isko pero bakit ganito? Pero si Isko, kalmado lang. Sabi niya, hindi ko kasalanan kung ganyan ang nararamdaman niya. Pero ang publiko ang magpapasya. No? Ngayon, sinabi niya na handa siya makipag-usap kahit kanino dahil kabilang pa rin sila sa komunidad. Pero politika ba ito o prinsipyo? Sa politika, ang pagkikipag-ayos sa kalaban ay parang sayaw. Kailangan mo ng timing at diskarte. Si Yorme Isko Moreno ay kilala sa kanyang kakayahang magbigkis ng mga tao. Noong 2019, nagawa niyang manalo kahit kalaban niya si dating Pangulong Estrada. Pero ang tanong, paano niya gagawin ito ngayon? Si Lacuna at ang kanyang partido, ang Asenso Manileño, ay may malaking impluensya pa rin sa City Council. No, kung gusto ni Yorme Isko Moreno na maipatupad ang kanyang mga plano, kailangan niya ng suporta ng konseho. Ang kanyang sinabi na kabilang sila sa komunidad ay maganda, pero kailangan nating bantayan. Ito ba ay tunay na pagkakaisa o isang taktika para maipasa ang kanyang agenda? No? Pero seryoso ang kakayahang makapag-usap sa kalaban ay isang lakas ni Isko. Pero kailangan niyang patunayan na ito ay parang kapakanan ng Maynila, hindi lang para sa kanyang imahe.
Mga kaibigan, ngayong nanalo si Yorme Isko Moreno, ano ang aasahan natin sa kanyang bagong termino? Sa kanyang campaign, sinabi niya na uunahin niya ang cleaner, safer city at mas maayos na serbisyo pa. Pero teka ha, hindi ito ang unang beses na narinig natin ito. Noong 2019, nangako rin si Isko ng parehong bagay. Ang tanong, magagawa ba niya ito ngayon? Lalo na't mas malaki ang mga hamon. Ang Maynila, mga kaibigan, ay isang lungsod ng kontradiksyon. May mga bagong skyscraper, pero may mga barong-barong din. May mga turista, pero may mga snatcher din. Ang tagumpay ni Yorme Isko Moreno ay nakasalalay sa kanyang kakayahang balansahin ang mga ito. Narito ang tatlong bagay na kailangan nating bantayan. Sa kanyang unang termino, Yorme Isko Moreno ay kilala sa kanyang live update sa Facebook. Kailangan niyang ipagpatuloy ito para manatiling konektado sa publiko. Budget allocation ng mga proyekto tulad ng modernong waste management at mas maraming pulis ay nangangailangan ng malaking pondo. Saan kukuha si Yorme Isko Moreno ng pera? Ang Maynila ay hindi lang para sa mga negosyante o turista. Kailangan niya tsakin ng mga mahihirap tulad ng mga dating nangangalakal ng basura ay makikinabang sa kanyang mga programa. Isang araw habang naglalakad ako sa Tondo, nakakita ako ng isang batang nangangalakal ng basura. Parang si Yorme Isko Moreno noong bata pa. Naisip ko, kung ang batang ito ay magiging susunod na mayor, ano ang gusto niyang baguhin sa Maynila? Itong hamon kay Isko. Gawin ang Maynila na isang lungsod kung saan ang bawat bata ay may pag-asa, hindi lang ang mga may koneksyon. Mga kaibigan, ang pagbabalik ni Isko Moreno bilang mayor ng Maynila ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa atin, sa mga Manilenyo na nangangarap ng mas magandang lungsod. Ang kriminalidad at basura ay malalaking hamon, pero ang tunay na laban ay ang pagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Si Yorme Isko Moreno ay may track record, karisma at kwento na nakaka-inspire. Pero ang tagumpay niya ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magpatupad ng mga plano, makipag-ayos sa kalaban at manatiling tapat sa kanyang pangako. Kaya ang mga Manilenyo dyan, bantayan natin si Yorme at sa mga hindi taga Maynila, alamin natin ang kwento ng kabisera natin. Dahil ang Maynila ay salamin ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan at i-comment din ang inyong saloobin. Ano gusto nyong gawin ni Isko sa Maynila? At kung may gusto kayong topic na talakayin natin, sabihin nyo lang. Hanggang sa susunod na mga kaibigan, panatilihin natin ang talino, katotohanan sa ating mga puso. Magandang Maynila sa ating lahat. Salamat sa panonood I-follow kami i-subscribe kami sa #WalkWithLan para sa mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas hanggang sa muli, kabayan.